kaso ng naglahong tinapay, pangalan ng kaso, ang bayan versus Aling Nena, ang magtitinapay lokasyon, Korte ng Ekonomiya Hukom, Hukom Balanse, Aktor, Prosekusyon, Attorney Gana, kinatawan ng mga nagugutom na mamamayan, Depensa, Attorney Lugi, kinatawan ng mga negosyanteng nalulugi. Akusado, Aling Nena, isang kilalang magtitinapay sa bayan. Saksi ng prosekusyon, Pedro Panadero, isang katunggali ni Aling Nena. Saksi ng depensa, inay, nanay ni Aling Nena. Reporter, Kiko Kalamay, handang magbalita sa nangyayari? Bumukas ang pinto ng korte. Lahat ay tumayo habang pumapasok si Honjiver Hukom Balanse. Tumunog ang martilyo. Walang makakain sa hindi tatahimik. Kung ito ang lahat, bukas na ang korte, dinggin natin ang kaso ng naglahong tinapay. Tinatawag ko ang prosecution. Kamahalan, narito po kami upang ilahan ang kaso laban kay Aling Nena, ang kilalang panadero. Ang akusado ay nagkasala ng economic sabotage dahil nang tumaas ang presyo ng harina, bigla na lang bumaba ang supply ng tinapay. Nasaan ang hustisya para sa mga nagugutom sa pag-aaral? Nasaan ang pandesal? Nena, mayroon ka bang sasabihin sa harap ng korte? Kamahalan, wala po akong kasalanan. Sinusunod ko lang po ang batas ng supply. Ipagpaliwanag mo. Ayon po sa batas, pag mataas ang presyo, mas marami ang supply ng produkto. Pag mababa ang presyo, mas maliit ang supply. Dahil po sa mahal na harina, ang presyo ng tinapay ay tumataas. Di po dapat mas marami ang tinapay? Kamahalan, ang produksyon ay may isang napakahalagang saksi para patunayan na sinadya ni Aling Nena na bawasan ang supply. Tinatawag ko si Pedro Panadero. Pedro, sabihin mo sa korte kung ano ang nasaksihan mo. Kamahalan, nakita ko po si Aling Nena na nagtatago ng tinapay sa loob ng kanyang tindahan. Mukhang may balak po siyang hintayin na mas lalo pang tumaas ang presyo bago niya ilabas ang tinapay. Uy Pedro, kasinungalingan. Yung mga tinapay na nakita mo, yun ay mga may kulang na asin na di ko na ibebenta. Order in the court, huminahon kayo. Depensa, mayroon ba kayong sasabihin? Kamahalan, pinawawalang sala po namin ang aming kliyente. Tatawagan po namin ang isang eksperto sa pagmamahal sa anak, sa negosyo. Tinatawag ko si Inay. Inay, sabihin mo sa korte kung ano ang kondisyon ng iyong anak, si Aling Nena. Kamahalan, halos 3 araw na pong hindi natutulog ang anak ko. Nais ko po siguro masarap at masustansya ang mga pandesal na ibibenta niya. Kahit na mahal na ang harina, ang problema po, ang presyo ng harina at tumaas. Kaya ang kita ni Aling Nena ay bumaba. Kaya po pag nag-iisip siya ng paraan para matustusan pa rin niya ang kanyang negosyo. Tama, di po ako bumabawas ng supply. Kung di kaya ng mamimili ang presyo, di babawasan ko na lang ang produksyon. Ito po ang batas ng supply. Ang depensa ay binabaluktot ang batas ng supply. Ang supply ay dami ng produkto na handa kayang ibenta. Dahil sa mahal ng presyo ng harina, hindi na kayang ibenta ni Aling Nena ang marami. Napakalinaw ng batas ng supply. Ang supply ay dami ng produkto na handa at kayang ipagbili. Kung mahal ang presyo, bababa ang dami ng produkto na kayang bilhin ng mamimili. Dahil sa mahal na ng materials, bumababa ang kakayahan ng producer na mag-supply. Ito ay iba sa intentional na pagbawas ng supply para sa pagtaas ng presyo. Tumayo ang hukom. Lahat ay tumahimik. Ang akusado, si Aling Nena ay nagpawalang sala, hindi siya sinadyang nagbawas ng supply. Siya ay nag-adjust dahil sa pagtaas ng presyo ng harina. Ito ang totoong senaryo sa ekonomiya. Huwag niyong kalimutan, sa totoong buhay, masilamot ang ekonomiya, minsan hindi lang batas ng supply ang mag-isang gumagalaw. Mayroong ding demand at minsan may pandesal na may asin. Ay natapos na, ang batas ng supply ay nawagi at si Aling Nena ang panandero ay napawalang sala. Sa susunod na balita, mahal na mantika lumubog na, abangan. Yan lang po!